Sabi ni Biauge, simula sa susunod na buwan, doble na ang renta ng palaisdaan. Naintindihan mo ba? Kung hindi mo kayang magbayad, umalis ka. Putang ina, duwag. Demonyo kang Chen Biaozi. Dahil lang wala akong ama't ina, ganito mo na lang ako aabusuhin. Kung ayaw mo akong mabuhay, huwag ka ring umasa na mabubuhay ka. Ako si Ding Ergu. Noong buhay pa ang tatay ko, palagi niya akong sinasabihan na huwag gumawa ng gulo at maging isang tapat na tao. Tatay, hindi ko na kayang maging isang tapat na tao. Ngayon, ipaparamdam ko sa kanila na ako si Ding Ergu ay hindi isang mahina. Dito ako dinala. Pwede mo ba akong iligtas at palabasin? Pakisuyo, iligtas mo ako. Mayaman ang pamilya ko. Maraming pera ang pamilya ko. Kung ililigtas mo lang ako, bibigyan kita ng maraming pera. Pakiusap, ilabas mo ako dito. Iligtas mo ako. Sige, Ergu. Dala-dala mo ang palakol mo nitong hating gabi. Pumunta sa bahay ko. May kailangan ka? Wala po, Kuya Biao. Gabi na rin? Aalis na ako. Nais mo akong tagain ng palakol. Wala na ba akong respeto sa iyo, putang ina? Alam mo ba kung sino ang pinakamalakas sa munting baryo ng mangingisda? Ska. Kuya Biao. Kuya Biao, nagkamali po ako. Hindi ko na po uulitin. Sasabihin mo lang na mali at tapos na. Nagkamali po ako, Kuya Biao. Napakahina. Umalis ka. Putang ina, hayop na parang aso. Umalis ka. Teka muna. Itong nangyari ngayon, kung maglalakas loob kang magsalita pa ng kahit isang salita, pupugutan kita, naniniwala ka ba? Umalis ka. Pinto. Biauge, sumusumpa ako, hindi ko siya kinausap, at hindi ko rin naisip tumakas. Hayop ka. Hindi ko ba alam ang iniisip mo? Kapag nangyari ulit yan, puputulin ko ang dila mo. Ding Ergu? Ding Ergu? Bakit ka nabubuhay ng napakawalang silbi? Sumpa ba sa buhay ko na ako ay palaging aapihin? Puta, para kang asong walang kwenta. Mabuti pang mamatay na lang ako. Tatawad. Saan galing itong liwanag na ito? Dahil hindi ako kayang kunin ng langit, Ding Ergu. Nangangahulugan lang ito na darating ang araw ng aking pagbangon. Dito sa gitna ng kaparangan, saan nagmula ang liwanag kanina? Ito ba yung car sex na sinasabi ni Biaozi? Ang tindi.
Yang babae? Hindi ba asawa iyan ni Huo sa baryo? Grabe naman ang kasabikan nito. Ito, Saklolo, dali, saklolo. dali. Iligtas mo ako. Saklolo, tulungan mo ako agad. Mamatay na ako sa bigat. Tulungan mo ako. Dali. Sino ang makakatagal sa sigaw na iyan? Bakit ka nakatunganga dyan? diyan? Ah, siya? Ano ang nangyari sa kanya? Ang higpit ng pagkakasarado ninyo sa bintana ng kotse. Baka nasuffocate siya. Bakit ka pa nakatunganga? Dali, tulungan mo siya. Dapeng? Dapeng. Ko Gumising dapeng. ka. Huminga pa. Hindi mamamatay. Gigising din yan maya-maya. Kodapeng. Gumising ka. Kodapeng. Ang manugang ng mayor. Ang boss ng minahan tinawag din. Nahuli ko silang dalawa na naglilihiman. Gumising Kodapeng. ka na. Hala. Gising na si Kodapeng. Gising na. Iyon. Ate, dahil gising na si boss ko, aalis na ako kung wala ng problema. Munting kapatid. Mag-usap muna tayo. Taga-aling ka bang baryo? Sa kalapit na munting baryo ng mangingisda lang ako. Pamilyar ako sa buong paligid na ito. Iyang bully sa baryo na si Chen Biaosi. Ka-attach lang niya sa akin. Sabi niya sandali lang at pupunta siya rito. Huwag mo akong hawakan. Kunin mo. Ayoko ng pera. Hindi ko rin sasabihin ito sa iba. Kung hindi mo kukunin ang pera ko, paano ako makakasiguro? Kunin mo. Ayoko. Gusto ko pong maging adopted son ninyo at sumama sa inyo para magtrabaho. Ilang taon ka na? Nasa early 20s. Sa edad na ito, imbes na mag-aral. Sasama ka sa akin? Maaga po kasing namatay ang mga magulang ko at ang lahat ng ari-arian namin ay pinaghati-hatian ng aming mga kamag-anak. Wala akong background, wala rin akong kakilala. Kahit bigyan niyo pa ako ng pera, hindi ko rin naman ito mapananatili. Mas mabuti pang sumama ako sa inyo para wala nang mang-aapi sa akin pagkatapos nito. Sige. Pumapayag ako. Pumapayag akong gawin kang aking adopted son. Salamat po, Ama. At salamat din po, Ina. Sige na. Tumayo ka na. Bukas, hanapin mo ako sa bayan. Mauuna na po ako. Dapeng, bakit mo siya pinapunta bukas sa bayan? Kung sakali na makita niya ang lauhuwa ko at ibunyag ang relasyon natin, tapos na ako. Ang taong ito, kung gagamitin ng tama, ay isang matalim na espada. Isa pa, hindi naman natin siya talaga maaaring patayin. Kaya, dapat nating panatilihin siyang mahigpit na malapit sa atin. Sa ganitong paraan, mananatili siyang tikom ang bibig. Ding Ergu, anong iniisip mo? Huo Liumao. Ang galing mo, hari ng sumpa. Kapitan Huo, ako na ang bago sa security team natin. Ikaw bata ka. Ano bang connection mo sa manager namin? Bakit pagkapasok mo, ginawa ka na agad na assistant captain? Ako? Ninong ko, si manager ko. Ah, kaya pala. Hindi na nakakagulat na ang guwapo mo. Kung gayon, sa susunod na buwan, anong regalo ang inihanda mo? Regalo? Kaarawan ni manager ko.
Isang malaking pangyayari ito. Hindi mo ba alam? Alam ko po yan, syempre. Medyo malungkot si Manager Ko nitong huli. Hindi ko nga alam kung ano ang magandang iregalo. May nangyari ba? Wala naman. Kailangan lang ng pabrika. Ng pondo para sa daloy ng pera. Kulang sa pera si Ninong? Mayaman ako. Marami akong pera. Kung ililigtas mo ako, mabibigyan kita ng maraming pera. Kung totoo ang sinasabi ng babaeng iyon, kung iligtas ko siya, matutulungan ko si Ninong 2 ibon sa isang bato. Ding Ergo. Habang hindi pa ako umaabot sa puntong manakit, umalis ka na agad. Chen Biaozi. Kung kahapon lang ito, kahit sinaktan mo ako ay ayos lang. Pero hindi ngayon. Sa tingin ko talagang naghahanap ka ng away, ano? Kilala mo ba kung sino ito? Ergo, hindi ako nagbibiro kanina sa iyo, kapatid. Halika. Sabihin mo sa akin, kapatid, paano mo nakilala si Director Ko? Kaya pala, ang pangalan lang pala ng isang tao ay sapat na para takutin ang anak ng punong bayan. Ito pala, ang kapangyarihan. Kuya Biaozi, sa totoo lang, dumating ang kapatid mo ngayon dahil may hihingiin siyang pabor. Sabihin mo, hindi ako magdadalawang isip. Yung babae noong nakaraan. Pwede bang ibigay mo na lang sa akin? Pare, baka naman humingi siya ng tulong sa iyo para iligtas mo siya. At sinabi niya na marami siyang pera na maibibigay sa iyo. Wala naman. Wala? Talaga bang wala? Ergo, maniwala ka sa akin. Hindi mo dapat paniwalaan ang sinasabi ng babaeng iyon. Kuya Biaozi, mula nang lumaki ang kapatid mo, hindi pa ako nakakita ng ganoon kagandang babae. Nananaginip pa ako tungkol sa kanya kagabi. Kuya, saan mo siya itinago? Hayaang makita ko pa siya ulit. Kuya, saan mo siya itinago? Hayaang makita pa ulit siya ng nakababata mong kapatid. Walang problema kung gusto mo siyang makita. Pero, matagal na rin gusto makilala ni Kuya si Co-Factory Manager. Tingin mo pwede mo bang ayusin para magkakilala kami ni Kuya mo? Napakadali lang yan. Kuya, kailangan pa rin kitang pagsilbihan. Siyempre naman. Kuya, napakaganda niya. Pwede mo ba akong bigyan din ng kasing ganda niya? Siguradong walang problema iyan. Angga, nangangagat ka. Ergo, ikaw. Pasensya na, Kuya Biaozi. Sobrang nagmamalaki ako nitong mga nakaraan, kaya hindi ko napigilan. Ikaw. Kukunin ko ang gamot, Putnina. Gumising ka na, umalis na siya. Huwag ka nang magpanggap. Naisaalang-alang mo na ba kung paano mo ako ililigtas? Sabi mo mayaman ka. Totoo ba? Totoo. Ang pera ang pinakamarami sa akin. Basta mailigtas mo ako, bibigyan kita ng 1,000,000 piso. Kung mailigtas mo lang ako at mapaalis, bibigyan kita ng 8,000,000 piso. 8 milyon? Makakabili na iyan ng 20 bahay dito sa bayan. Paano ako maniniwala
Kung wala namang ebidensiya, Itong batong jade na ito, ipakita mo sa mga eksperto. Ang ganitong uri ng bagay, marami pa akong ganyan sa bahay. Basta iligtas mo lang ako, gagawin ko ang sinabi ko. sige, sigurado ako. Dali, humiga ka na. Ergo, huwag kang kung ano-ano ang hinihimas. Umuwi ka na agad. Tungkol sa paghahanap ng babae, aalalahanin kita ng kuya. Pero huwag mong kalimutan ang tungkol kay Manager Ko. Ayusin mo iyan para sa akin. Kung magtatangkang lokohin mo ako, Huwag kang mag-alala. Tiyak na gagawin ko iyan. tara na. Kung totoo ang sinasabi niya, ang pag-angat ni Ding Ergu ay malapit na. Kahanga-hanga. Ito ay isang pambihirang jade. Ergo, ibenta mo sa iyong tiyuhin sa 60,000. 60,000? Hindi na talaga. Kung iaalay ko ito sa aking ninong, hindi ba malulutas na ang problema sa pabrika? Ano ba ang iniisip mo? Dapeng, mag-divorce ka? Mag-divorce ako? Magpakasal na tayo. Aba, maglakas loob ka? Ko, Dapeng, tapos na tayo? Gusto kong makipag-diborsyo. Magpakasal na tayo? Tian Ero, nanaginip ka lang. Paano nangyari yan? Sige. Ko, Dapeng, bigyan mo ako ng pera. Aalis na ako ngayon. Kung hindi, gagawa ako ng gulo sa bahay mo at ipapakita ko sa biyanan mong mayor kung anong klase kang tao. Maglakas loob ka? Ko, Dapeng, tapos na tayo? Godfather, ano na namang nangyari kay Tia Tian? Kailan ka pa dumating? Ako? Kararating ko lang sa pinto, nabangga ako. Wala lang. Nakaaway ko lang si Tian mo. Itong mga babae talaga. Nakakamatay kapag nagagalit. Godfather, maniniwala po ba kayo na matutulungan ko po kayong suyuin si Tia Tian? Kung kaya mo yan, pagkalipas ng 2 taon, pwede ka nang maging security captain. Ayoko po maging security captain. Godfather, gusto ko pong maging katulad ninyo, isang factory manager. Ang ganda ng pangarap mo. Umalis ka na diyan. Umalis ka, umalis ka. Godfather, pakinggan niyo muna ako. Kamakailan lang, kulang ba sa pera ang pabrika? Paano mo nalaman? Si Kapitan Huo ang nagsabi sa akin. Marami po ba talaga ang kulang? Kulang ng ilang daang libo. Ilang daang libo? Hindi rin sapat itong jade pendant. Malapit nang mag-expire ang karapatan sa pagmimina dito. Kung hindi pa tayo makakakolekta ng sapat na pera, kailangan nating ulitin ang bidding. Pabrika, siguro magsasara na. Kailangan kong tulungan si Ninong. Kung hindi, kapag nawala ang aming suporta, babalik ako sa dating sitwasyon. Kung mailabas mo lang ako rito, bibigyan kita ng 1,000,000 piso. Ninong, kaya kong ayusin ang problema sa pera. Ayusin mo ang tae. Bilisan mo, magbantay ka. Kung malulutas ko ito, gawin mo akong deputy manager. Seryoso ako. Kung malulutas ko ang problemang ito, gawin mo akong deputy factory manager. Sige. Kung malulutas mo ang problemang ito, kahit ano ang gusto mong gawin po pwede. Nakalakihang ama, maghintay ka lang. Siguradong ibibigay ko sa iyo ang pera. Wala kang alam. Wala kang pinagkatandaan. Kapag kumikilos, dapat kumpleto. Una, kailangan kong suyuin si Tia Tian. Tia, huwag kang mapagod. Ako na ang gagawa. Bakit ka nandito? Pinapunta ka ba ni Ko, Dapeng? Tia, huwag ka nang magalit. Ang aking nakalakihang ama sa totoo lang. Huwag mo siyang banggitin sa akin. Umalis ka? Tia, nagkamali ako. Mali ang nasabi ko Dapat akong parusahan. Dapat akong parusahan. Tama na, tama na, tama na. Wala na iyon. Umalis ka na. Hayaan na. Kailangan mong magsakripisyo para may makuha. Tia, ito ang aming pamanang jade pendant na nagkakahalaga ng 10,000 piso. Wala na talaga akong ibang pag-aari. Kunin mo ito. Pinapasabi ng aking nakalakihang ama sa iyo. Kailangan nating alamin ang prioridad ng mga bagay.
Mayroon din siyang dahilan. Alam mo na? Tia, wag na po muna kayong tumayo Magpahinga na po kayo. Ako na lang po ang gagawa ng mga gawaing ito. Ang ganda pa rin ng kutis ninyo. Wag na po kayong gumawa ng mga mabibigat na gawain. Ang inyong si Mr. Huo, hindi rin siya madalas umuwi. Sa hinaharap, dadalas ako rito para tulungan kayo sa mga gawaing bahay. Tia, tingnan niyo pa po kung mayroon pa pong kailangang gawin. Ergo. Halika at umupo. Umupo ka. Ergo. Ergo. Mula ngayon kapag magkasama tayong dalawa, tawagin mo akong ate. Tingnan mo ang pawis mo. Ninong, may malaking problema. Ergo? Sa tingin mo ba? Paano si ate? Ang ninong ko, Anong ninong ang pinagsasabi mo? ate, wag mo akong kagatin. Ergo. Bakit ka nandito? Factory manager ko. Sabi niya bukas pupunta siya sa bahay para uminom. Kaya naisip kong imbitahan kayo ng asawa mo para magsaya tayo. Pagdating ng panahon, dagdagan ninyo pa ang pagbigay ng toast sa ninong ko para maging close tayo. Napakabait mo talagang kapatid. Huwag kang mag-alala. Ako at ang asawa ko siguradong pupunta. Mauuna na ako. Ate, tandaan mong pumunta ka ha. Sigurado yan. Ergo? Kumain ka muna bago umalis, di ba? Huwag na, sa susunod na lang. Itong si Ergo. Karapat dapat makipagkaibigan. Biyaw-zige, huwag mong sabihing hindi kita inalagaan. Bukas, pupunta ang ninong ko sa bahay para kumain. Sa oras na iyon, ipakikilala ko kayo. Ayos, pare. Napakabuti mo. Sigurado akong pupunta ako bukas. At mula ngayon ang problema mo ay problema ko na ni Chen Biaosi. Sige na. Nagpaparating lang ako ng balita sa iyo. Kailangan ko pang bumalik sa opisina. Aalis na ako. Sige. Hindi na kita ihahatid. Totoo bang napapayag mo na ang iyong tiya? Tatay, hindi mo natitingnan pa kung sino ang gumawa nito. Bukas, kailangan mo lang dumalo. Ang pera ng pabrika. Aayusin ko na rin iyon para sa inyo. Talaga? Maglalahad ba ako ng kasinungalingan sa inyo? Mabuti. Hanggat kaya mong ayusin ang bagay na ito. Ang posisyon ng vice-punong pabrika ay sa iyo na. Manood lang kayo. Mga kaibigan at kababayan. Ako, si Ding Ergu. Bagamat maagang pumanaw ang aking mga magulang, ngunit may mga mata ang langit. Ipinakilala nila ako kay Kou Dapeng, si punong pabrika ko. Inanyayahan ko kayong lahat dito ngayon upang saksihan ang relasyon namin bilang mag-ama ni punong pabrika ko. Iinumin ko ito. Ang galing. Alam ninyong lahat, ang aking asawa, hindi nagtagumpay ang kanyang tiyan. Hindi makapanganak ng anak na lalaki. Ngayon, formal kong ipinapaalam sa inyong lahat. Si Ergo ay ang aking anak sa kasunduan. Salamat, tatay. Halika, mag-inuman tayong lahat. Ergo, inaantay pa ng tatay ang iyong malaking regalo. Tatay, wag po kayong mag-alala. Tiyak na mapapaligaya ko kayo. Ergo, aalis na kami ha? Kuya Biaozi.
Ang aming Ergo kapatid. Ngayon ay babatiin kita, kapatid. Ngayon, ang aking tatay ay isang kagalang-galang na panauhin. Tara na. Tara na. Tatay, hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo. Siya ang anak ng aming pinuno ng barangay, si Chen Biaozi. Punong pabrika ko. Matagal na kitang hinahangaan. Tamang-tama, dahil kay Ergo ngayon. Nag-aalay ako ng inuman para sa inyo. Ibaba ninyo ng kaunti, ibaba ninyo ng kaunti. Ang tatay mo ba ay si Dabiao? Medyo ganun na nga. Kailangan kong maghanap ng paraan para makatakas. Hanggang ngayon ay hindi ko pa alam ang pangalan ng aking tatay. Sa baryong ito, ikaw ang pinuno, ang tatay ko ang pangalawa, ako ang pangatlo. Halika na, tagay. Tagay, isang tagay pa, isang tagay pa. Inom, inom. Masakit ang tiyan ko. Mauuna muna ako sa banyo ha? Kayo na muna ang kumain. Sige. Ang dami mong arte. Kailangan kong magmadali. Ergo, Ate, anong ginagawa mo? pumasok ka sa kwarto mo. Ang daming tao sa labas na nakakakita. Ano bang iniisip mo? Pumasok ka sa kwarto mo at magpalit ng damit? Medyo naiinitan si ate. Ate, hindi ko na talaga mapigilan. Pupunta muna ako sa banyo. Ikaw talagang pabaya ka. Sinabi ko nang huwag kang uminom ng ganoon kadami. Ergo, hindi ba nagpipiesta kayo sa bahay nyo? Bakit ka lumabas? Pupunta ako sa bahay ni Captain Huo. Auntie Tian. Pinakuha ako ng hipag ko ng damit niya. Mauna na ako, ha? Hindi ba sa direksyon yan ng bahay ni Biaozi? Mukhang maganda talaga ang tolerance mo sa alak ah. Kuya Biaozi, huli ako. Bakit ngayon ka lang? Dapat magbayad ka muna ng 3 shot bago tayo mag-usap. Nakasalubong ko si Ergo sa daan. Sabi niya pupunta siya sa bahay ni Captain Huo, pero papunta siya sa bahay mo. Ano? Kuya, saan mo siya tinago? Hayaan mo akong makita siya ulit. Punyeta. Ergo, dumating ka na rin. Huwag kang mag-alala, ililigtas kita. Ang pinangako mo sa akin dati ay kailangang tuparin mo ha. Huwag kang mag-alala. Basta ilabas mo lang ako rito. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Sige. Tara na. Tara na. Puta, tahanan ko nga. Putang ina mo, Ding Ergu, naglakas loob kang agawin ng asawa ko. Ni si Ko Chang Chang ay hindi na makakatulong sa'yo. Putang ina mo. Anong nangyayari kuya? Pumunta kayo doon at hulihin si Ding Ergao. Sige po. Tigilan mo. Saan mo ako dadalhin? Bakit hindi tayo sa highway dumaan? Wala tayong kotse. Uwi muna tayo sa bahay. Bukas, ihahatid na kita palabas. Ayoko. Ihatid mo ako agad ngayon. Ngayon na. Ginang, gamit lang ang 2 paa natin, kahit tumakbo tayo hanggang mamatay, hindi tayo aabot sa bayan. Alam ko kung ano ang inaalala mo. Huwag kang mag-alala. Hindi kita ikukulong. Hindi ko kayang gawin ang ganoong klaseng kababuyan. Sige na nga. Magtitiwala ako sa'yo ulit. Tara na. Kuya, hindi namin nakita ang tao. Wala silang sasakyan, kaya sigurado akong hindi sila nakalayo. Kuya, Nakita mo ba si Ding Ergao? nakita ko. Nakita ko siyang may kasamang babae at papunta sila sa bahay. Tara, hanapin niyo siya para sa akin.
Dali, magtago ka muna. Hindi pwede, napakaliit nito. Magtago ka sa cabinet. Ergo, nandyan ka ba sa loob? Anong nangyayari, Ergo? Kailangan ba talagang matagal kang magbanyo? At bakit pawis na pawis ka pa? Ate, mainit ang ulo ko, kaya pinagpapawisan. Ergo, halika at umupo. Ergo, kanina, napiga mo ang paa ni ate. Haplusin mo naman si ate. Ate, Ayaw mo na namang sumunod, tama ba? Hahaplusin mo ba o hindi? hahaplusin. Hahaplusin ko. Anong tinitingnan mo? Bakit yan ka nakatingin? Wala naman. Talagang may lakas ka pa. Puta, nasaan si Ding Ergo? Chen Biaozi, ang ingay-ingay mo, anong inaaway mo? Huwag kang magakalang pagkatapos mong uminom. Ay may karapatan ka na. Hindi ako lasing, gago. Naparito ako para humingi ng paliwanag. Kanino ka humihingi ng paliwanag? Manager Ko, naparito ako para kay Ding Ergo. Kanina, hindi niyo siguro alam na umalis si Ding Ergo. Pumunta siya sa bahay namin, tapos ninakaw niya ang misis ko, at itinago niya sa bahay niya. Director Ko, kapag nahuli ko siya ngayon, talagang papahirapan ko siya ng matindi. Sige. Kung totoo ang sinasabi mo, ako mismo ang magpapahirap sa kanya. Tama na. Kunin mo ang t-shirt ko sa loob ng bag. Gusto kong magpalit. Ako na ang kukuha. Brat, Hindi ito ang oras para mag-isip ng mali siya. Ate, Ergo, maputi ba ako? ate, Ding Ergo. Halika, tingnan mo ako. Maputi ba ako, ate mo? maputi. Gusto ko sanang magpaalam na sa'yo. Maganda ba ako? Maganda ba talaga, Ergo? Maganda pero hindi ito ang tamang oras. Buksan mo. Ding Ergo, buksan mo. Ergo, buksan mo ang pinto. Ate, masyadong maliit ang kahoy na aparador. Ate, magsakripisyo ka muna sa ilalim ng kama. Buksan mo. Anong ginagawa mo? Nakalasing ako. Nakahiga dito sa kama, hilo na hilo. Chen Biaozi, ano bang gusto mong gawin? Putang ina mo. Ergo, saan mo itinago ang asawa ko? Anong asawa? Ergo, sabi ni Chen Biaozi, ninakaw mo raw ang asawa niya. Totoo ba yan? Dapat may ebidensya ka, hindi ba? Tingnan mo ang kwarto ko. May lugar ba para pagtaguan ng tao? Bakit hindi pwedeng itago dito? Sa ilalim ng kama, pati na rin sa aparador na ito. Saan ba dito ang hindi pwedeng pagtaguan, puta? Umalis ka sa dinadaanan ko. Maghahanap ako. Chen Biaozi. Bahay ko ito, putang ina. Hindi ko ninakaw ang asawa mo. Sabi mo hindi hindi na. Kung hindi mo ninakaw, bakit noong lumabas ka? Bakit doon ka nagpunta sa bahay namin? Ilabas mo na siya, putang ina. Nakita namin pareho. Oo, nakita ko rin. Kailangan kong mag-isip ng paraan para matakot sila. Kung makita nila ang babae, ang lahat ng pagsisikap ko sa loob ng mga panahong ito, mauuwi sa wala. Gusto mong maghanap? Sige. Ngayon, ang ninong ko at kayong lahat ay maging saksi. Kung ikaw, Chen Biaozi, ay walang mahanap na tao sa bahay ko ngayon, lahat ng palaisdaan na kinontrata mo sa inyo ay mapupunta sa akin. At saka kailangan mo pang lumuhod at magbigay ng 3 malakas na pagpupugay sa akin. Chen Biaozi, maglalakas loob ka bang tumaya? Kuya, tumaya ka na sa kanya. Kuya, tumaya ka na sa kanya. Nakita talaga namin. Sige, tumaya tayo. Umalis ka sa dinadaanan ko. Kuya Biao? Baka gusto mong mag-isip muna. Umalis diyan. Umalis ka. Mag-isip-isip ka pa. Umalis ka, sabi. Ergo, huwag kang gagawa ng kalokohan, kundi huwag mo akong sisihin kung itatakwil kita bilang anak. Ninong, ako...
Mrs. Ikaw, bakit ka nagtatago rito? Tama. Oo nga, hipag. Ano ang ginagawa mo sa loob? Medyo uminit ako dahil sa alak. Kaya pumasok ako para magpalit ng damit. Ergo. Kung sinabi mo ang totoo, hindi ba mas tama? Isa akong babae. Pagsigaw ninyo at pagkalampag sa pinto, hindi ba ako dapat magtago? Tsaka, gusto nyo bang magpalit ako ng damit sa harap ninyo? Noong magpapalit sana ng damit si Hipag, paalis na sana ako. Tapos kayong lahat ay bigla na lang pumasok. Tapos si Chen Biaozi ay parang baliw, naghahanap daw ng asawa. Wala akong oras para magpaliwanag. Tama na. Naayos na ang lahat. Chen Biaozi, ano pa ang sasabihin mo? Ako, Chen Biaozi, tingnan mo itong gulo na ginawa mo. Ang ganda-gandang salo-salo ni Ninong, sinira mo lang. Ninong. Ergo. Nagkamali ako sa pagdududa ko sa iyo, kapatid. Ano? Salita lang ba iyon? Nasaan na ang pinangako mo sa akin kanina? Ang 3 ektaryang palaisdaan at ang 3 pagluhod? Hindi po pwede iyon. Kung ibibigay ko sa iyo ang palaisdaan na iyon, papatayin ako ng tatay ko. Sa madaling salita, nagpapalabas ka lang pala. Sige na, Ergo. Si Chen Biaozi ay anak ng pinuno ng nayon. Hayaan mo na. Sige na nga, hindi ko na kukunin ang palaisdaan. Pero ang 3 pagluhod, kailangan mong gawin. Chen Biaozi, lahat ng tao rito ay nakakita. Ang kondisyon ni Ergu para sa iyo ay maituturing ng napakabait. Kapag natalo sa sugal, kailangang tanggapin. Hindi ako papayag. Ano? Inalis ko na nga ang fish pond para sa iyo. Huwag mo namang abusuhin. Sige, yuyuko ako. Mabuti. Yumuko. Lintik na parang aso. Tama na. Magsiuwian na kayo. Humanda ka sa akin. Tara. Ninong, tungkol sa nangyari ngayon, buti na lang at tinulungan niyo akong manindigan. Ang ipinangako ko sa inyong malaking regalo, sisiguraduhin kong matutupad. Sisiguraduhin mong matutupad. Kailan? Ninong, sa loob lang ng ilang araw. Ergo, alam na ng ate ang sikreto mo? Ate, gusto ko lang talaga siyang tulungan. Nagmamakaawa ako sa iyo, huwag mo sanang ipagsabi. Sige, pero mula ngayon, kailangan mong sumunod sa ate mo. Mula ngayon, susundin ko na lahat ng sasabihin mo. Kung anong sabihin ko, iyon ang masusunod. Tama ba? Mabuti. Kung ganoon, halikan mo ako. Ito, Dali. hahalikan ko. Ang bait. Hindi ito gawain ng tao. Anong nangyayari? Kakahalik ko lang sa isa, may isa na namang nagpapakita ng pagmamahal. Nagulat ako. Ayos na yan. Wala yan. Nga pala, kailan tayo makakaalis? Puwede ba mamayang gabi? Ayaw ko nang magtagal dito ni isang saglit. Hintayin natin ang madaling araw. Si Chen Biaozi ay matindi pa rin ang galit. Sa tingin ko, nagbabantay pa rin siya malapit sa bahay ko. Kapag medyo antok na ang lahat sa madaling araw, magmumotor ako, ihahatid kita sa bayan para makasakay ka ng sasakyan.
Ikaw, anong nangyari noong nandyan ka? Sa bahay ni Ergo ngayon? Hoy, Huwo, anong ibig mong sabihin? Naghihinala ka ba sa amin ni Ergo? Ang bata-bata pa niya. Nagtatanong, anlang ako. Ate? Komportable ka ba? Mrs. Umalis ka, lumayas ka. Hindi mo man lang magawang bumangon? Bukod sa dinuraan mo lang ako, ano pa ba ang kaya mong gawin? Mrs. maghapon akong uminom ng goji berry. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Umalis ka nga, Mrs. lumayas ka. Alam na ng ate ang sikreto mo. Sinisiguro ko na makikinig ako sa ate mula ngayon. Halikan mo si ate. Halik. Halik! Ninong, siya po ang nagpahalik sa akin. Ergo, 3:30 na, bumangon ka na. Aalis na tayo. Tara na! Mag-ingat. Nakikita mo? Si Chen Biaozi ay hindi pa rin sumusuko. Inaabangan tayo. Hindi niya tayo makikita, 'di ba? Huwag kang matakot. Nakatago tayo. Tara na. Magmotorsiklo tayo. Tulog pa rin siya? Hindi mo ba narinig ang tunog ng motorsiklo? Wala naman po. Boss, hindi kaya si Dahu lang ang humihilik? Bumaba ka at tignan mo agad. Tignan mo dali. Putya, boss, nakatakas na sila. Tangina ni Ergu. Sakay na, umalis na tayo. Dalhin mo ang tiket. Malapit na itong umalis. Dali, pumunta ka na. Nakalabas na ako. Sa wakas, nakalabas na ako. Huwag ka nang umiyak. Paalis na ang sasakyan. Ergo, salamat sa iyo. Sige na, sige na. Paparating na si Chen Biaozi para habulin ka. Umalis ka na. Ito ba ang gantimpala sa pagiging bayani para sa isang babae? Kung ganito palagi ang gantimpala, gusto kong maulit pa ito ng maraming beses. Teka muna. Ding Ergu. Ding Ergu. Sobrang abala ka sa pagiging bayani. Bakit hindi mo binanggit ang tungkol sa pera? Teka, Ergo. Bakit ka bumalik? Ibigay mo sa akin ang iyong numero ng telepono. Ang pinangako ko sa iyo, tutuparin ko. Hintayin mo ang tawag ko. Paalam. Paalam. Dapat magkita tayo ulit, ha? Kuya, naghahanap na kami. Wala siya. Kuya, wala rin akong nakita doon sa akin. Putsa, siguradong may naghatid sa kanya palayo. Kung si Ergo ang gumawa nito, alam niya kung nasaan ang ate. Kung ako ang masusunod, gagamitan natin ng konting dahas. Hindi ko malaman kung bakit ayaw pa magsalita ng asong iyon. Kailangan ko siyang patayin ngayon. Tara na. Hinarangan nila ang harapan ng bahay ko? Parang magiging mahirap itong harapin ngayon. Kuya Biaozi, ang aga mo yata? May problema ba? Wala akong problema. Chen Biaozi, baliw ka na ba? Hayop ka. Saan mo dinala ang babae ko?
Sinong babae? Hindi ko alam. Hindi alam? Hindi mo alam kung anong ginawa mo kagabi? Ako. Pumunta ako sa bayan para asikasuhin ang negosyo ni Factory Manager Ko. Ang negosyo ni Factory Manager Ko? Sigurado ka bang gusto mong magtanong pa? Mabuti pang huwag mo akong paikutin, punyeta. Mas epektibo talaga ang ninong ko. Kailangan pa ba kitang lokohin? Chen Biaozi, kung hindi ka naniniwala, harapin mo ang ninong ko at magtanong ka. Chen Biaozi, talagang isa kang walang utang na loob. Kung wala ako, makikilala mo ba ang ninong ko? Huwag kang magpanggap na mabait dito. Magaling ka talagang maglaro ng distract and conquer. Ginagamit mo si Factory Manager Ko para itrap ako. At sinasamantala mo ang pagkakataon para kunin ang babae ko. Sa tingin mo ba tanga ako? Hindi mo lang matanggap na mula sa pagiging hamak na bata? Bigla akong naging inaanak ni Factory Manager Ko. Kailangan mo pa akong pagbintangan? Hindi ko kayang kalabanin si Factory Manager Ko, pero hindi ibig sabihin na pwede mo akong tapakan. Ganito na lang, ibigay mo sa akin ang babae at isipin mo na lang na may utang na loob ako sa iyo. Pero kung magmamatigas ka pa rin, ngayon ang katapusan mo. Damn! Ang pangalan ng ninong ko ay hindi na epektibo kay Chen Biaozi. Dito na ba ako mababaon ngayon? Ninong, nandyan na pala kayo. Factory Manager Ko. Si Chen Biaozi. Anong ginagawa mo rito? Wala naman. Kahapon lang. Inampon ko si Ergo bilang anak. Ngayon, dinala mo ang mga tao mo para harangin siya. Gusto mo ba akong ipahiya sa harap ng lahat? Hindi po, wala. Wala po, boss ko. Konting alitan lang po ito sa pagitan naming dalawa, pero naayos na po ang lahat. Di ba, Ergo? Hindi ah. Hindi. Ngayon, naayos na. Di ba, Kuya Biaozi? Mabuti at naayos na. Ergo, sumakay ka sa kotse. Kuya Biaozi, Ginagamit mo ba ako bilang pananggalang para kalabanin si Chen Biaozi, ha? Ano ba kayong sinasabi? Hindi ko po magagawa yan. Kaya totoo bang tinutulungan mo akong mag-ipon ng pondo? Totoo po? Ninong, para lang matulungan kayong mag-ipon ng pondo, hindi po ako natulog kagabi. May nagmaniobra. Ang pagmamayari ng minahan ay isusubasta sa auction. Kung hindi ko masusubasta itong minahan, ako ang mamalasin. Pati ikaw, kasama kong mamamatay. Sigurado po? Ninong, huwag kayong mag-alala. Dadating na ang pera sa loob ng 2 araw. Ang auction ay ngayon? Ano? Ngayon. Sino ba kayong dalawa, gago? Hindi ako nakikipag-share ng table. Ikaw si Chen Biaozi? Sino ka ba? Ito ang presidente ng aming Joe Group, si Miss Jolie. May kailangan ka sa akin? Alam ko kung nasaan ang babae mo. At kaya ko siyang ibalik sa iyo, nakatali pa. Ang kapalit? Kailangan mo akong tulungan. Bakit naman ako maniniwala sa iyo? Ang pangalan niya ay Yang Fengqi. Siya ang dalaga ng pamilyang Yang, ang pinakamayaman sa bayan. Yang Fengqi? Ano ang gusto mong ipagawa mo sa akin? Gusto ko ang buhay ni Ko Dapeng. Guguluhin mo si Ko Dapeng? Hindi ako sasali diyan. Para lang sa isang babae, hindi ko isasakripisyo ang buhay ko. Kung magawa mo ito, bibigyan pa kita ng 200,000 piso na bayad. Ate, bakit wala pa si Ninong? Baka hindi kami umabot sa bidding meeting. Na-traffic lang yun. Ergo. Masahe mo nga ako sa balikat. Ate,
Anong oras na ba? Ako? Bakit? Hindi ka na naman nakikinig? Minamasahe mo ba o hindi? Sige, sige, sige. Masahe ko po kayo. Anong nangyari? Ituloy mo. Bilisan mo, imasahe mo pa ako. Ergo, gusto kong maamoy ang amoy mo. Lumapit ka pa sa akin. Mas lalapit pa? Paano pa ako lalapit? Mabango ba ako? Oo, mabango. Imasahe mo pa pababa. Ibaba mo pa. Tawag po ni Ninong. Kung kailan hindi dapat, saka patatawag. Hello? Ano? Sige, punta na kami agad. Ate, anong problema? Kung hindi tayo aabot doon, mababawi ang ating bidding qualification. Dalhin mo ang mga gamit. Dali. Sige, huling bilangin na natin ang mga dadalo. Ang mga hindi dumating, itinuturing na nag-abandona ng karapatan sa pagbid. Sinyaw Mining. Lihui Mining. Pengcheng Mining. Nandyan ba ang Pengcheng Mining, si Kou Dapeng? Nandyan po ba si Ginoong Kou Dapeng? Wala si Kou Dapeng. Kinakansela ang kanyang bidding. Teka lang, nandito na kami. Ergo, nakaabot ba tayo? Sino ka? Si Kou Dapeng ang ninong ko. Sino sa tingin mo ako? Si Kou Dapeng ang ninong ko. Sino sa tingin mo ako? May inaanak pa pala si Kou Dapeng. Bakit? May reklamo ka ba? Magandang hapon. Naantala ang ninong ko dahil may nangyari. Pwede ba akong inaanak na makibahagi sa subasta para sa kanya? Puwede. Pero kailangan muna nating patunayan ang dokumentasyon. Heto na. Walang problema. Maupo na kayong dalawa. Ate, wala pa rin ba si Ninong? Sino ang nakakaalam? Hindi rin matawagan ang telepono niya? Wala namang masamang nangyari sa kanya, di ba? Hindi ko rin alam. Wala rin sa akin ang pera? Kumpleto na ang lahat. Magsisimula na ang subasta. Ang panimulang presyo, 500,000. 500 at 1,000. 500 at 50,000. 600,000. 600,000 minsan. 600 at 1,000. 600 at 50,000. 700,000. Hindi siya nagre-reply, hindi ako mapakali. Ang ipinangako ko sa iyo ay tutuparin ko. 700,000 minsan. Pahamak ako. Kaya dapat mamatay ka rin kasama ko. Wala nang urungan. 700,000. 2 beses. 700,000. Teka muna. Ding ergo, ang kayamanan ay nasa panganib. 700,000. 700 at 1,000 at 100. 800,000. 800 at 1,000 at 100. Hindi nagpakita si Kou Dapeng, kaya pala gusto niyang gulatin si Zuli. Oo nga. Hindi ba kapos sa pondo si Kou Dapeng? Saan siya kumuha ng ganoong kalaking pera? Sino ang nagsabing galing sa ninong ko ang pera? Sarili kong pera ang ginamit ko. Ako mismo ang nagbayad niyan. Ikaw, huwag mong sabihing hinahamak kita. Isang maliit na security guard, nakasuot ng suit, nagpapanggap na mayaman dito? Kahit 3 buhay pa ang ipagsama mo, hindi mo maiipon ang 800,000. Mukhang totoo ang kakulangan ng pondo ni Kou Dapeng. Halatang nanggugulo lang yan. Hoy, ikaw, bakit ka nakatunganga? Pukpukin mo na ang martilyo. Teka muna. 700,000. 700,000 at 100. Tingin ko nanggugulo lang kayo. 1,000,000. 1,000,000 at 100. Mabuti. Sold. 1,000,000 at 100. Sold.
Leche, naisahan ako. Maliit na security guard, bayaran mo na. Ginoo, kailangan po naming i-verify ang pondo ninyo. Kung walang problema, maaari nang ituloy ang transaksyon. Patay? Patay? Sumobra ang laro ko. Ganito? Pwedeng mag-verify ng pondo, pero wala sa akin ang pera ngayon. Ginoo, nagpapatawa ba kayo sa akin? Walang alam na bata. Alam mo na ngayon, hindi ba? Madaling magyabang, pero ang panagutan ng pinagyabang mo, hindi ganoon kadali. Sabi ko lang, wala sa akin ang pera ngayon. Hindi naman ibig sabihin na hindi ko kayang bayaran ito. Kapag tumunog ang telepono ko, ipadadala agad ang pera. Ayun na. Nag-aalok ang aming kumpanya ng ringback tone service. Sa halagang 8 piso at 80 sentimos lang kada buwan, pindutin ang isa para umorder. Huwag nang mag-aksaya ng oras, ipahayag na ang resulta ng bidding. Sandali lang. Hello? Ako ito. Ako mismo ang maghahatid ng pera sa iyo. Ako mismo ang maghahatid ng pera sa iyo. Napakaganda. Nagmamadali ako ngayon, ate. Pwede mo bang bilisan? 10 minuto. Nandito ako sa auction center. Hoy! Hoy! Punyeta kang Yang Fenki. Gusto mo ba akong patayin? Binibini. Hindi ba tayo papasok? Huwag kang mag-alala, Uncle Long. Hindi ako nagmamadali. Bakit ka nagmamadali? Gusto ng binibini na tumatlong sa oras ng pangangailangan. Limitado ang pasensya ko. 15 minuto. 10 minuto ang pinakamabilis. Dali-daling makakarating ang pera. Ibig mong sabihin, hahayaan ko ang lahat ng taong ito na walang gawin dito, maghihintay sa iyo ng 10 minuto? Kailangang humanap ng paraan para makahingi ng oras. Sumuko na kayo sa pagbibid. Akin na ang minahan ngayon. Kung hindi kayo makapaghintay, maaari na kayong umalis. Lintik kang bata? Sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para kausapin si Miss Joe ng ganyan? Ang galing naman ng taong ito, dumating sa tamang oras. Ano? Hindi Baka makabid dahil wala nagpapatagal siyang lang ang pambayad. batang ito. Kaya mananakit na lang? Tigil. Bibigyan lang kita ng 8 minuto. Kung hindi darating ang pera, ako ang magiging huling may-ari ng matagumpay na bid. Mahirap pakitunguhan ang matandang babaeng ito. Sige. Kung hindi ko makuha ang pera, ako na ang magiging apo mo. Inaaway ako ng anak ng aso na ito na matanda. Hayaan na ang apo. Ibigay mo lang sa akin ang minahan. Ergo, sigurado ka bang makukuha mo ang pera? Ang laki nun ah. Huwag kang mag-alala, ate. Maniwala ka sa akin. Batang aso, tapos na ang oras. Pirmahan na ang kontrata. Pakilagay po ang selyo rito. Hindi pwedeng pirmahan. Hindi mo pwedeng pirmahan. Hayop kang bata ka. Talaga bang binibigyan ka namin ng pabor? Huwag mong isipin na dahil may kodapeng ka, hindi kita kayang galawin. Sasabihin ko sa inyo, ngayon bago dumating ang pera ko, walang sino man ang pwedeng pumirma sa salitang ito. Naghahanap ka ba ng kamatayan, bata ka? Ibigay mo. Security. Security. Hulihin ninyo siya. Dali-dali. Tumigil ka dyan. Huwag kang tumakbo. Hulihin siya. Bitawan niyo ako. Bitawan? Ayaw. Kuya. Kuya, magkasama tayo sa trabaho. Bakit tayo nagpapahirapan? Tumahimik ka na lang. Ilabas mo ang selyo ng kumpanya? Ayaw? Ilabas mo. Ayaw. Ilabas mo. Ayaw. Ayaw kong ibigay kahit mamatay ako. Umalis kayo. Ergo, bitawan mo na kasi. Sige, hawakan mo lang yan. Tatanggalin ko ang kamay mo. Huwag. Tumahimik ka.
Pasensya na. Naipit sa traffic. Ikaw ba si Ding Ergo? Tito! Kung mas nauna ka pa, baka patay na ako. Sino ka naman? Ang taong magdadala ng pera kay Ginoong Ding? Umalis ka riyan? Ergo! Ergo, ayos ka lang ba? Ayos lang. Ergo, itong pera ay para sa iyo. Siyempre. O ano, sabi ko, sa iyo, di ba? Wala pang nakakakuha ng pag-aari ng Pengcheng Mining namin. Wala pang nakakakuha nito. Isang walang muwang na bata. Talaga bang makakapaglabas ng ganyang karaming pera? Hinaan mo ang boses mo. Maaaring itong batang ito ay may malaking koneksyon. Isang batang inampon ni Koda Peng. Anong klaseng koneksyon ang mayroon yan? Tingnan mo itong pera, baka hindi ito nakuha sa matuwid na paraan. Kung sino ang makakuha, kanya na. Hindi mo magagawa yan. Black Bear. Itong matanda, kaya ba niyang labanan? Isang sipa ko lang, talsik na yan. Ang mga kabataan ngayon, talagang bastos. Pati ba naman, ako na matandang 60 taong gulang ay aabusuhin ninyo? Alam mo pala na 60 taon ka na? Lumabas ka pa para magpahiya. Kung may utak ka, umalis ka riyan at huwag kang humarang. Huwag mong harangan ang daan ng lolo mo. Sige. Kung ganoon, hahayaan kitang umalis. Gusto mo bang kunin? Tito? Paano ka? Baril. May baril siya? May baril siya. Baril. Tito, Baril. pwede ko bang hawakan? Baril? May baril siya? May baril siya. Baril. Tiyo, Baril. pwede ko bang hiramin at subukan? Marunong ka ba? Anong kahirapan diyan? Hindi ba't parang homemade gun lang yan? Hindi ba't inutusan kitang kunin ang pera? Kunin mo. Ayaw ko na. Para saktan mo ako. Sige na, subukan mo ulit akong galawin. Kumalma ka? Kailangan mong kumalma. Huwag kang pumutok ng baril. Binata, magkakilala lang tayo. Huwag mong gawin itong masyadong malala. Nasaan na ang yabang mo kanina? Ipakita mo. Ikaw doon. Beripikasyon ng pondo. Very verifikasyon. Ang kontrata. Hawakan niyo po ang kontrata. Hindi na po kailangan ng verifikasyon, mga kuya at ate. Naniniwala po ako sa inyong kakayahan. Ate, hawakan mo ang kontrata. Ergo. Nagawa mo talaga. Ate, maraming tao ang nakatingin. Ang astig mong tingnan habang may hawak na baril? Nasiyahan ka na ba? Ibalik mo na ang baril. Bakit hindi ka pa umalis ng mabilis? Si Ozo. Mas makapangyarihan pa rin talaga ang baril na ito. Tiyo, pwede ko ba ulit? Huwag ka nang mangarap. Naghihintay ang dalaga. Nandito rin siya? Sino siya? Sino siya? Mano, mauna ka nang bumaba. Kakausapin ko lang siya. Ate, yung tungkol sa nangyari noon, huwag na huwag mong sasabihin kahit kanino, ha? Magkakilala kayo? Aba, baka naman nagkasiping na kayo. Anong pinagsasabi mo? Wala. Sigurado akong may relasyon kayong dalawa. Talagang mahirap pakisamahan ng mga babae. Wala nga. Ate, may kailangan pa akong asikasuhin. Aalis na ako. Ingatan mo, yung kontrata. Hoy. Ano? Si Dapeng ay nasa ospital. Pupunta na ako ngayon din. Anong problema? Hindi mo na ba ako nakikilala? Lalo ka pang gumanda. Hindi na kita halos nakilala. Bakit? Pangit ba ako dati? Hindi. Hindi. Tara na. Mas susunod, binibina. Ergo. Dadalhin kita sa isang lugar. Saan tayo pupunta? Uuwi tayo.
Uuwi? Bakit tayo uuwi gayong tayong dalawa lang? Totoo bang mayaman talaga kayo? Gusto mo pa bang yumaman? Anong ibig mong sabihin? Bibigyan kita ng 1,000,000 piso. Paano kung mag-trade off tayo? Anong trade-off? Bibigyan kita ng 1,000,000 piso. Kumusta kung magkasundo tayo? 1,000,000 na naman? Saan ka nakakita ng ganyang kagandang bagay sa mundo? Huwag mong sabihing pinapapatay mo ako? Tama ang hula mo. Nakatakas na siya. Kailangan mo pa ring umupa ng mamamatay tao? Si Chen Biaozi. Kapag namatay lang siya, masusustinihan ko ang buhay na meron ako ngayon. Kundi, kapag bigla siyang nagpakita, hindi lang mawawala sa akin ang lahat ng meron ako ngayon, kundi kahiyaan din ito sa buong pamilya. Miss Yang, nagbibiro ka ba? Ako'y isang hamak na kriminal lang at ako ang inutusan mong pumatay? Mas mabuti pang gumastos ka na lang ng ilang libong piso para maghanap ng isang mamamatay tao. Bakit kailangan mo pang hanapin ang isang pamilyar na tulad ko? Kung umupa ako ng mamamatay tao, 2 tao ang kailangang patayin. Ngunit ang isa pang tao, ayaw kong patayin. Wala din akong anumang dahilan para patayin siya. Hindi kaya ang sinasabi mo ay, Oo. Ikaw yon. Dahan-dahan sa pag-inom. Walang umaagaw sa'yo. tama. Isa rin ako sa mga nakakaalam. Kung alam ko lang, hindi na kita sana tinulungan noon para wala na sanang ganito karaming gulo. Kaya, kapag ginawa mo ito, magiging patas na tayo. Oo nga, patas na. Alam ko ang tungkol sa pagkakakulong mo at alam mo ang tungkol sa pagpatay ko. Ang galing mo talagang magplano. Pero hindi ako papayag sa iyo dahil iyan ang prinsipyo ko. Paano kung dadagdagan ko ng interes? 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 Ano ang ibig mong sabihin? Ergo, hayaan muna natin ang tungkol sa interes. May isang bagay na matagal ko nang kinikimkim sa loob ko. Ngayon sa wakas may pagkakataon akong itanong sa iyo ng harapan. Bakit mo ako niligtas? Gusto kong marinig ang totoo. Ayaw kong marinig ang mga huwad na salita o kasinungalingan. Dahil sa pakiramdam ng katarungan sa puso ko. Ang gusto kong marinig ay ang katotohanan. Dahil maganda ka. Naawa ako sa'yo. Ayaw kong mabuhay ka sa ganoong uri ng mundo. Kung hindi kita nailabas, mababagabag ako. Sige. Ngayon magsasabi din ako sa iyo ng katotohanan. Bagaman malaya ang aking katawan, ngunit ang aking espiritu talagang malapit ng bumagsak. Takot na takot. Sobrang takot ko. Hindi ako naglalakas loob na gumamit ng anumang media. Natatakot ako na makilala niya ako. Hindi ko mapapangakuan. Buhay yun ng tao, paumanhin. Ang sinasabi mo, hindi talaga kita matutulungan. Kailangan mo na lang isipin ang sarili mong paraan. Hindi mo ba gustong makita kung ano ang sinasabi kong interes? Ako ang interes na yon. Miss Yang, Sapat ba? Ako ang interes na iyon. Binibining Yang, ang 1,000,000 ibinigay ninyo sa akin noon. Malaking kayamanan na iyon. Hindi na ako maglalakas loob pang maghangad ng higit. Ngunit ang ipinagagawa ninyo, wala na talaga akong magagawa. Humanap na lang kayo ng iba. Sumama ka muna sa akin. Binibining Yang. Huwag po. Ergo. Samahan mo ako ngayong gabi, okay? Hindi mo kailangang gawin ito. Bakit?
Dahil tingin mo marumi ako? Hindi po. Ako. Kung ganoon, bakit? Alam mo ba? Simula nang iligtas mo ako, hindi ako makatulog ng buong gabi. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mata, ang hayop na iyon lang ang nasa isip ko. Kapag kasama lang kita, doon lang tuluyang kumakalma ang puso ko. Kumalma ka. Huwag mong hayaan na dahil lang sa isang hayop, magdusa ka araw-araw. Sa tingin mo ba gusto ko ito? Hindi ko mapigilan ang sarili ko. Sa tuwing naiisip ko lang, nabuhay pa ang hayop na iyon. Labis akong nahihirapan. Nahihirapan ako ng sobra. Hindi mo ba siya kinamumuhian? Siguro ay may maaari tayong gawing kasunduan. Kasunduan? Ibig mong sabihin? Hindi ito ang sinasabi ko. Tungkol kay Chen Biazi, pag-iisipan ko. Hintayin mo ang balita ko. Ergo, huwag mo akong biguin. Sa tingin mo ba gusto ko ito? Ang isipin lang na ang hayop. Kasunduan? Tungkol kay Chen Biazi, pag-iisipan ko. Ang asong iyon, talagang hindi simple ah. Ano na? Sinabi ba niyang papatay siya? Hindi. Wala siyang binigay na kahit anong pahiwatig. Talaga bang nakuha ni Ergu ang perang ito? Siyempre naman, kung hindi dahil sa kanya, matagal nang nakuha ng iba ang minahan? Godfather? Kumusta po ang inyong kalusugan? Tita, nandito rin pala kayo. Maliit na sugat lang, wala yan. Pero ang galing ng ginawa mo, talagang nakuha mo ang minahan. Sabihin mo, saan mo kinuha ang napakaraming pera na yan? Godfather? Lahat po tayo ay may sariling maliit na sikreto. Anong sikreto-sikreto? Talaga bang nakahanap ka ng malaking taga-suporta? Sige, tama. Hindi na tatanungin pa ng Godfather. Ngayon, ikaw na ang pinakamalaking bayani ng minahan? Kung may hiling ka, tutuparin ito ng Godfather. Godfather, hindi po ba't sinabi niyo noon? Kung malulutas ko ang problemang ito, gagawin niyo akong assistant manager? Basta't nalutas mo ang problemang ito, sa iyo na ang pwesto ng assistant manager. Gusto mo talagang maging manager? Assistant lang po. Aba, malaki pala ang ambisyon mo. Sige. Eru, ipaalam mo na? Mula ngayon, si Ergu na ang pangalawang pinuno ng Pengcheng Mining. At saka, bigyan mo pa si Ergu ng 5% bahagi. Sige po. Aasikasuhin ko po mamaya. Salamat, Godfather. Iyan ang nararapat sa iyo. Pero Ergu, naimbestigahan na namin. Ang bumangga sa sasakyan ko, si Chen Biaozi ang gumawa noon. Ergu, tulungan mo ang Godfather na ayusin ang gulo na ito. Godfather, wala. Naman po akong kakayahan para riyan. Sa minahan, napakaraming tao, pwede mo silang gamitin. Hindi mo pa rin kayang pabagsakin si Chen Biaozi. Oh, baka naman. Ngayon, ayaw mo nang sumunod sa sinasabi ng iyong ninong? Saan mo tinago ang asawa ko? Aba, paano naman iyon? Ako, naiintindihan ko na. Mabuti? Siguraduhin mong malinis ang iyong trabaho? Huwag kang mag-iiwan ng ebidensya. Magtiwala kayo sa akin, Ninong.
Wala na akong kailangan sa iyo. Humayo ka na at magtrabaho. Aalis Kung na po ako. gayon, punyeta. Lahat sila gusto akong papuntahin kay Chen Biaozi para sirain siya. Huwag mong sabihing pinapapatay mo siya sa akin, Tama ang hula mo. pero buhay iyan ng tao. Hindi ba ako mananagot sa batas? Halika. Ano ang gagawin ninyo? Huwag ninyo akong saktan. Siyempre, hahanapin kita para magbonding. Ergu, magsalita ka. Nasaan ang asawa ko? Kuya Biaozi, anong asawa ang sinasabi mo? Talagang wala akong alam. Ang galing mong umarte ha. Sinabi na ni Jolie, ang pangalan ng asawa ko ay Yang Fengqi. Si Tio Long ay taga-pamilya Yang din. Sino ang maniniwala na wala kayong kinalaman? Kuya Biaozi, sino naman si Tio Long? Talagang hindi ko siya kilala. Papatayin kitang hayop ka ngayong araw. Kuya, kapag itutuloy mo pa yan, baka makapatay ka na. Tama na. Hindi ko na kaya. Kung hindi mo sasabihin sa akin kung nasaan ang asawa ko, papatayin ko siya ngayong araw. Kuya. Tigilan mo. Kuya, wag. Tigilan nyo yan. Ergo, ayos ka lang ba? Ate, Akala ko kung sino na. Tian Ero, gusto mo na bang mamatay, hayop ka? Sa tingin ko kayo ang gusto ng mamatay, Chen Biaozi? Sa gitna ng sikat ng araw, gusto nyo bang pumatay? Kung gusto kong pumatay, papatay ako. Kung sinasaktan mo ako, papatayin kita ngayon. Subukan mo. Alam mo ba kung sino ang ate ko? Ang chief ng police department ng county, si Tian Qingru. Ang galing umarte, Tian Qingru pa raw. Kuya, mayroon ngang chief ng pulisya ng county na ang pangalan ay Tian Qingru. Ano? Tinawagan ko na ang ate ko. Kayo. Maghanda kayong lahat na makulong. Umalis kayo. Teka lang. Ergo, ayos ka lang ba? ate? Talaga bang tinawag mo ang Chief of Police? Umalis na sila. Tara, pumunta tayo sa opisina ni Director Ko. Sige. Ate? Buti na lang dumating ka. Hindi ba galit ka sa akin? Naiinis ka ba sa akin? Ate, ano bang sinasabi mo? Paano naman ako maiinis sa iyo? Noon, kapag nakikita mo ako, gusto mo pang lumiko at dumaan sa ibang daan? Akala mo hindi ko alam, ha? Ergo, alam ni ate na gusto mong umangat sa buhay? Matutulungan ka rin ni ate. Tulad ng mga babaeng inakit ni Chen Biaozi, kaya niyang bigyan ka ng pera, pero ako, kaya kitang bigyan ng ibang bagay. Ate, anong ibig mong sabihin? Ang ate ko ay talagang ang chief of police ng probinsya, si Tian Qingru. At mas mataas pa ang posisyon ng kuya ko. Hindi ko pa masasabi ang kanyang posisyon sa ngayon. Kung ganoong kalakas ang koneksyon ninyo, bakit kayo ng kuya mo ay nandito pa rin sa maliit na pabrika na ito? Kasi itong si Lao Huo ay walang silbi. Hindi niya pinapansin ang ate ko at ang kuya ko. Ang lahat ng ito, kaya kong tiisin, pero ang isa lang na hindi ko matitiis ay umalis, hindi man lang makabangon. Siya? Ang mahina sa kama. Ergo, alam ng ate. Hindi ba gusto mo lang umasenso sa buhay? Gusto ko pong maging inaanak ninyo para makasama ko kayong umangat, may mata ang langit. Pinakilala niya ako kay Ko Dapeng, si Manager Ko. Sa puntong ito, hindi ko na itatago sa iyo. Ang minahan na sinasali natin sa bidding ay may problema. Maliban sa rare earth doon, mayroon ding non-ferrous metal.
Illegal na ipagbenta ng pribado iyan. Makukulong ka. Ate, totoo ba ang sinasabi mo? Sa tingin mo lolokohin kita? Ano iyon? Rare earth. Kapag binalikan ko, si Kaudaping at si Jolie para sa minahan na ito, nag-aagawan ng husto. Iyan ay para lang sa illegal na tubo na iyan? Kaya ang 50% hawak ko. Hindi ba ito isang bomba? Kung ganoon, ate, bakit mo ako tinutulungan? Ergo, gusto ng ate na maghanap ng masasandalan. Isang malaking masasandalan. Alam mo, hindi na maaasahan si Huo Lumao, mas lalong hindi si Kaudapeng. Ergo, pwede mo bang sandalan ang ate mo? Ako? Aabutin mo? Ergo, ayos ka lang ba? Ding Ergo, ikaw talaga? Magdamag kang kung saan-saan gumagalaw? Halos maubos mo na ang lakas ko. Hindi ko alam, saan mo nakuha ang ganoong kalaking enerhiya? Paumanhin. Ate, wala akong karanasan. Ang gusto ko sa'yo ay ang ganyang klase. Hello? Ate. Sige, pupunta na kami kaagad. Ate? Aalis ka ba? Hindi ako, kundi tayo. Tara na. Sasama ka sa akin para makilala mo ang ate ko at bayaw ko? Pupunta? Ako? Huwag na lang siguro akong sumama, ate. Ding Ergu, isa ka na ngayong assistant manager. At saka sila dumating ngayon para imbestigahan ang problema sa minahan. Tara na, sabay tayong mag-alam ng sitwasyon. Maupo kayong lahat. Sunny, bakit ngayon ka lang dumating? Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Ate, paano naman ako makikipagkompetensya sa'yo? May kotse kayo. Kaming dalawa. Nakamotorsiklo lang kami. Sino siya? Ay, siya si Xiaoding. Napakabata pa pero siya na ang assistant manager ng pabrika namin. May kakayahan. Talaga siya. Eru, nasaan si Lao Huo? Huwag na nating siyang pag-usapan. Kahit tawagin mo siya, hindi rin siya pupunta. Hayaan na lang, huwag na natin siyang banggitin. Sige na, uminom ka ng tsaa. Ako na po ang magsasalin. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba talaga ang ginagawa niya? Anong amoy iyan? Mukhang... Anong amoy yan? Parang... Naku ate, huwag ka ngang singhot-singhot pagdating mo. Puro ka singhot diyan. Aso ka ba? Kayo ba talaga ng lalaking iyon? Paano si Huo? Ate, ang mga bagay na hindi mo dapat pakialaman, huwag mo nang pakialaman. Teka, kuya ate, ano bang iniimbestigahan niyo dito? May nagbebenta ng ilegal na pambihirang mineral. Kaya namin inimbestigahan. Pambihirang mineral? Ano yun? Rare earth minerals. Gawa ni Ninong? Talagang negosyo ng krimen. Kuya, sinabi mo ba, illegal ang pagbebenta ng rare earth minerals? Ang rare earth minerals ay mahalagang estratehikong yaman ng bansa. Maaari itong gamitin upang makabuo ng iba't ibang advanced na teknolohiya. Sa black market, ang 1 kilo ay maaaring ibenta sa 7,000 hanggang 8,000 piso. Maraming may-ari ng minahan ang nagsasapalaran. Grabe. Mas mahal pa ito kaysa ginto. Huwag mong subukang mag-isip ng masama. Kahit 1 kilo lang ng rare earth ang bilhin mo, kung mahuli ka, makukulong ka na ng matagal. Dahil iniimbestigahan ito ng nakatataas, ito ang pagkakataon para malutas ang mga dating problema. Pag-iisipan ko ang tungkol kay Chen Biaozi. Kailangan kong agahan na hilahin si Ninong palabas dito. Kuya, alam ko kung sino ang nasa likod ng minahan. Si Ninong, ang nangyaring pagbangga sa iyo ni Chen Biaozi. Ang utak sa likod niyan ay si Jolie.
Siya pala? Mukhang pati siya ay target ang rare earth. May paraan ako para tulungan kang lutasin ito. Talaga? Anong paraan? Talaga? Anong paraan? Huwag na po kayong magtanong tungkol sa detalye. Magpagaling lang po kayo diyan sa ospital. Ang lahat ng ibang bagay, ipaubayan nyo na sa akin ang lahat ng kapangyarihan para asikasuhin. Sinisigurado ko po, sa loob ng isang buwan, pababagsakin ko si Zhao Li. May mga iligal na puwersa sa likod ni Zhao Li. Malisyoso siyang nagbibid at labis na nagmimina ng walang pahintulot, kahit ang mga opisyal sa probinsya ay nagbubulag-bulagan. Nagmamalaki si Ergu, wala siyang takot sa kamatayan. Sige, maniniwala ako sa iyo sa pagkakataong ito. Kahit 1 kilo lang ng bihirang lupa ang binili mo, kung mahuli ka, sapat na iyan para mabilanggo ka ng kalahati ng buhay mo. Ninong? Kung mapapatalsik ko si Zhao Li, pwede mo ba akong pangakuan ng isang bagay? Sige, ano iyon? Huwag mo na po munang itanong. Sasabihin ko po sa iyo sa tamang panahon. Sige. Basta't masolusyonan mo ang 2 hamak na iyan, anumang kahilingan, pagbibigyan kita. Sige. Ninong, magpagaling po kayo at maghintay sa aking magandang balita. Sige. Ano kayang masamang balak nitong bastardo na ito? Hello? Kayo ba si Miss Zhou? Ding Ergo. Saan mo nakuha ang numero ko? Miss Zhou, tigilan mo na ang pagdaldal? Interesado ka bang makipagnegosyo sa akin? May gusto ka bang pag-usapan na negosyo? Wala tayong dapat pag-usapan. Ganoon ba? Ang shares ng Pengcheng Mining. Kung hindi interesado si Miss Zhou, Anong sinabi mo? Ang shares ng Pengcheng Mining, 2 kondisyon. Una, gusto ko ng 35,000 piso cash. Pangalawa, alam kong tao mo si Chen Biaozi. Huwag mo na siyang payagan na guluhin pa ako. sige, pumapayag ako. ₱30,000 para sa 50% shares? Talaga namang marunong kang magnegosyo. Dahil handang bumili si Miss Zhou, ibig sabihin, kikita ka. Ding Ergo. Godfather, dumating ka na pala? Maliit na hayop. Naglakas loob kang ibenta ang shares ng patalikod sa akin. Godfather, hindi ba't pinayagan mo ako? Basta't matanggal mo ang 2 hamak na iyan, pumapayag ako sa anumang hiling mo. Papasukin ang mga kasama sa minahan, magtrabaho. Talagang napakagalante ni Bosco. Mauna na kami. Godfather, nasa akin na lahat ang pera. Walang kulang ni piso, ikaw na lang ang hinihintay. Anong ibig mong sabihin? Sinabi ko na, sa loob ng kalahating buwan ay aayusin ko para sa iyo sina Zhao Li at Chen Biaozi. Maghintay ka lang ng kaunti pa, hindi na sila magtatagal. Baka ikaw at si Zhao Li ay nagplano na paglaruan ako. Ding Ergu, tanungin mo ang sarili mo. Ano bang nagawa kong masama sa iyo? Pagkakuha mo pa lang ng shares, ibebenta mo na agad kay Zhao Li para sabihing wala kayong lihim na sabuatan. Sino ang maniniwala, putang ina? Sasabihin mo bang wala kayong lihim na sabuatan? Sino ang maniniwala dyan, pata? Ama. Ako si Ding Ergo ay dati lang na isang maliit na hoodlum. Kung wala po kayo, wala ako rito ngayon. Ang maliit na kabutihan ay dapat suklian ng malaking utang na loob. Kaya maniwala po kayo sa akin sa pagkakataong ito. Hinding-hindi ko po kayo sasaktan. Sige. Bibigyan pa kita ng kalahating buwan. Umalis ka.
Alam na alam ni Ergo kung paano gamitin ang pagkakataon para umangat. Ayos na ngayon. Di ba, Kuya Biao? Siyempre naman, kung hindi dahil sa kanya, matagal nang kinain ng iba ang minahan. Tinitiyak ko. Sa loob ng isang buwan, pababagsakin ko si Zoli. Kung si Ergo ay hindi ko magagamit, wala akong ibang pagpipilian kundi alisin siya. Ate Chingru, bakit nakabukas ang pinto? Ate, nandiyan ka rin? Inimbita ako ni na Ate Kingru at ng kuya. Ang nag-imbita sa iyo? Ay ako. Halos naubos mo na ako, bunso. Gustong gusto ko ang mga katulad mo. Ergo, halika at umupo. Ate? Magiging pasaway ka na naman ba? Halika at umupo. Andali. Ergo, ang galing mo yata. Sabi ng kuya, matalino ka raw at gusto kanyang sanayin sa hinaharap. Hindi ba't dahil yan sa tulong mo, ate? Kung ganoon, paano mo ako pasasalamatan? Kahit paano ang pasasalamat, susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Talaga? Plano kong makipaghiwalay kay Huo Liu Mao? Mula ngayon, ako ay magiging iyo lamang. Ano? Gusto ni Ate Tian na magbigay ako ng Declaration of Allegiance? Kailangan kong ibigay ang Declaration of Allegiance na ito. Talaga namang iba itong mga babae mula sa ibang bansa, ha? Yang Fengki. Hindi. Anong nangyayari? Bakit ka biglang nanakit ng walang dahilan? Ano ba talagang nangyari? Ding Ergo, napakasaya ba sa'yo na lokohin ako? Ano bang sinasabi mo? Kailan kita niloko? Binola mo lang ako na magtulungan tayo laban kay Chen Biaozi. Tapos sa isang iglap, ibinenta mo na pala ang shares kay Jolie. Tungkol diyan ba? Isa itong hindi pagkakaunawaan? Ibinigay mo ang ganoong kalaking negosyo ng minahan kay Jolie. Tapos sasabihin mo sa akin na isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Pakiusap? Pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Ako? Sagutin mo. Kuya. Kuya, hindi ba si Ding Ergo ay ulila? Ergo, napakaganda ng ginawa mo. Ang ebidensyang ito ay siguradong magpapatunay na si Jolie ay kasali sa transaksyon ng rare earth mine. Kapag nahuli natin siya, gagarantiyahan ko na habang buhay siyang hindi makakalabas. Ang tagapagtaguyod pala ni Ergo ay isang police supervisor. Kuya? Ibig sabihin, pwede na tayong manghuli. Tama. Mag-ingat ka, ang mga taong ito ay mga desperado. Baka may dala pa silang baril at bala. May plano ako. Pakinggan ko. Sige, gawin natin ang sinasabi mo. Ngayon, naniniwala na kayo sa akin, hindi ba? Ergo, pasensiya na. Nagkamali ako ng hinala sa iyo. Narinig ninyo lahat ang plano? Kapag dumating ang oras, pumunta kayo sa ruta ng kanilang pagtakas, harangin si Chen Biaozi. Ang grupong ito, walang sinuman ang makakatakas. Ginang Zhao, narito na pala kayo. Ginang Zhao, umupo po kayo. Ginang Zhao, naayos na ang mga kargamento. Tuwang-tuwa ang kabilang panig. Kikita tayo ng karagdagang 20% sa presyo. Ano sa tingin ninyo? Hindi ba maganda ang nagawa ko? Siguraduhin mong ligtas ang lahat. Naiintindihan ko. Buksan ang pinto. Ergo, anong ginagawa mo rito, putang ina ka? Nasaan ang babaeng yun na apelyidong Zhou? Palabasin mo siya. Wala rito si Ginang Zhao. Kitang-kita ko siyang pumasok kanina. Hindi ba't nandoon siya? Sinisilip mo ba ako, putang ina ka? May kailangan ka ba sa akin? Ginang Zhou. Ibinenta ko ang shares ko noon, pero inubos lahat ni Kou Dapeng ang pera at binugbog pa niya ako. Kailangan mo akong tulungan. Problema mo yan. Wala akong kinalaman dyan. Wag po, Ginang Zhou. Kailangan mo akong tulungan. Hindi mo ako pwedeng hindi tulungan. Umalis ka. Halika, halika. Umalis ka, halika. Teka lang. May isa pa akong deal na pwedeng ibigay sa'yo. May isa pa akong negosyo na maiaalok sa'yo. Anong negosyo?
Maaari kong ipagbili sa iyo ang lahat ng aking shares? Maupo ka para mag-usap. Nakapagbenta ka na ng shares minsan. Tiyak na mag-iingat si Kodapeng sa'yo. Sigurado ka bang uulit ka pa? May susi ako ng opisina. Maaari kong nakawin ang official seal. Sa pagkakaalam ko, dati ka lang isang maliit na basagulo. Naging kunwari anak ka lang ni Kodapeng, kaya ka nagkaroon ng ganito ngayon. Ang pagbenta mo ng shares noon, maaari kong intindihin bilang pagresolba ng alitan naming dalawa ni Kodapeng. Ngayon, ito ay maituturing na pagtataksil kay Kodapeng. Kasalanan niya kung bakit kinuha niya lahat ng pera. Wala siyang itinira ni isang kusing para sa akin. Kung hindi siya marunong maging makatarungan, huwag mo akong sisihin kung magiging di tapat ako. Kailan ang transaksyon? Huwag kang magmadali. Hindi pa natin napag-uusapan ang presyo. Ipagbibili ko sa iyo ang shares. Bigyan mo ako ng ganitong halaga. 50 milyon pesos? Imposible. Ang kalahati ng shares, hindi sulit sa ganyang presyo. Yung 35 milyon pesos noon, wala akong nakuha ni isang kusing doon. Ikaw ang walang silbi? Kinuha ni Kodapeng ang pera mo? Ako pa ang sisisihin mo? 20 milyon pesos lang ang maibibigay ko sa iyo. 25 milyon pesos. Kapag binawasan mo pa, maghahanap ako ng iba. Sige. 25 milyon na lang kung 25 milyon. Dalhin mo bukas ang kontrata. Ibibigay ko sa iyo ang pera. Tingin mo ba tanga ako? Magtatransact sa teritoryo mo. Pipirmahan ko ang kontrata, pero hindi mo ako babayaran? Kanino ako magrereklamo? Kung gayon, sa opisina ni Kodapeng tayo magkikita. Para marinig niya ulit ang balita at kunin niya ulit ang lahat ng pera? Ayaw mo niyan? Ayaw mo rin nun? Paano mo gustong makipagtransaksyon? Ikaw lang mag-isa? Ako lang mag-isa? Harap-harapan tayong magtransaksyon. Ikaw lang mag-isa? Ako lang mag-isa. Maghaharap tayo sa transaksyon. Saan ang lugar? Sa bayan. Sa istasyon ng bus. Pagkuha ko ng pera, aalis na ako. Sige. Iyan ang usapan natin. Tandaan mo, dapat ikaw lang mag-isa. Kapag nakita ko na may kasama ka, aalis agad ako. Bastos na bata. Piauzi. Isama mo ang mga tao mo. Umalis na kayo papunta sa bayan ngayong gabi. Sige. Kapag nakuha na natin ang kontrata, harangin na ninyo ang lalaking iyon. Gusto kong malaman niya na ang pera ko hindi madaling kunin. Saan tayo pupunta? Pupunta tayo sa bayan para pulbusin si Ding Ergo. Bukas ang huling araw niya. Kuya, nag-ayos na kami ni Jolie. Sa isang noodles shop sa bayan kami magte-trade. Aayusin ko na magpanggap na security guard ang mga tauhan ko. Pagdating ni Zuli, agad na siyang arestuhin. Hala, may ambush. Pulis ito, huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw. Salbahing bata, ginagago mo ba ako? Maghintay ka at habang buhay ka nang manatili sa loob niyan. Hintayin mong manatili ka dyan habang buhay. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Chen Biaozi. Manong, sundan mo sila agad? Chen Biaozi. Ergo. Pilit mo akong pinapatay, putang ina mo. Hindi ako ang gustong pumatay sa iyo. Siya. Thank you. Hindi ikaw, anong ginagawa mo rito, putang ina? Anong relasyon ninyong dalawa? Tinanong mo kung bakit ako nandito.
Dahil gustong-gusto kong mamatay ka. Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Fenky, nagkakamali ako. Patawarin mo ako. Sige na, palayain mo ako. Tumahimik ka. Hindi ka karapat-dapat banggitin ang pangalan ng Binibini. Binibini. Nakikiusap ako sa iyo, palayain mo ako. Ako rin nakikiusap ako sa iyo na palayain mo ako. Pero pinakawalan mo ba ako? Ergo. Hindi ko na kaya. Ergo. Magkasama tayong lumaki. Nakikiusap ako sa iyo. Tulungan mo akong makahingi ng tawad. Nandiyan ang pulis. Ngayon hindi ninyo na ako mapapatay, tama? Sir Police? May tao rito. Sir Police. Sa Klolo. Sir Police. Longshu, ang pamilya mo. Ang pamilyang yang ang bahala sa kanila. Longshu. Tito Long, ang iyong pamilya. Aalagaan sila ng pamilya yang para sa iyo. Tito Long. Wag, wag, wag. Inisip ko noon, si Fenky, kagaya ko, mayroon ding hindi magandang nakaraan. Pareho kaming uri ng tao, ngunit ngayon ko lang naunawaan. Ang aking mundo, iba sa kanya. Ako ang pumatay. Susuko ako. Hindi ko alam kung darating ang araw. Ang kahihinatnan ko ay magiging tulad din ni Tito Long. Walang pagpipilian. Bakit ka nagmamadaling pumunta rito at hanapin ako? Tay, kaarawan mo ngayon. Nakalimutan mo na ba? Sadyang pumunta ako para batiin ka. Ngayon, nalutas na ang lahat ng problema. Si Jolie ay nakakulong. Patay na rin si Chen Biaozi. Ako naman ang susunod, di ba? Tay, ano ang ibig mong sabihin? Ding Ergo, ang galing mo. Lahat ay minamaliit ka. Pero lahat sila ay napaglaruan mo. Tay, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Si Jolie ay nakakulong. Patay si Chen Biaozi. Ang aking mga shares, naubos mo rin lahat. Maari mong kunin ang perang iyan. At magpakasaya? Iyan ba ang regalo mo sa akin sa kaarawan ko? Narito ang 250,000. Idagdag pa ang 350,000 na una. Sa kabuuan ay 600,000. Ang pagbili ko sa minahan ay nagkakahalaga ng 1,000,000. Ang sobrang 600,000 ito. Lahat ng ito ay sa inyo na ngayon? Anong ibig mong sabihin? Sinabi ko na, may utang na loob ako sa aking ninong. Hindi ko ito maaaring hindi bayaran. Iligal ang minahan. Ayoko nang masangkot pa ang ninong dito. Kailangan ko ba ang isang walang karanasan na tulad mo, putang ina, para mag-alala para sa akin? 1,600,000. Sana mas marami pa ang kinita ko. Pero ninong, iligal pa rin iyon. Ninong, ayokong dumating ang araw na iyon. Makita kang matulad kay Jolie. Dati, ako si Ding Ergu sa nayon ay parang karne na pinaghatian. Naisip kong tapusin na ang buhay ko. Salamat sa inyong pagdating. Ginawa ninyo akong respetuhin ng iba. Nagpapasalamat ako sa inyong pag-aalaga. Bukas, pupunta na ako para magtrabaho kay Lee Jinian. Ayoko na sa hinaharap. Pupunta ako sa kulungan para bumisita sa inyo.
Inangat mo ako? Hindi po. Ninong, tapos na ang lahat ng bagay. Aalis na po ako?